Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Nagpapalusot na naman si Joel Villanueva sa pagdinig kanina ng Senado tungkol sa budget ng DPWH. Sabi ni Joel Villanueva, inuulit niya daw. Sabi niya, uulitin ko po, wala po akong kinalaman dito sa flood control na ito. O kasi nga, syempre, ang pinag-usapan sa hearing kanina, budget ng DPWH. O ngayon, naglitaniya na naman si Joel Villanueva, ang haba na naman ng pinagsasabi. Ang sabi niya, inuulit niya, siya ay kontra sa flood control projects na walang master plan. Kaya hindi daw siya talaga involved yan sa flood control na. Paulit-ulit na yan si Joel Villanueva. Noong October 18, 47th anniversary ng kanilang sekta ng relihiyon, yung Jesus is Lord, ginamit na rin ni Joel Villanueva yung kanilang pagsamba, yung kanilang anniversary ng kanilang sekta. Sa halip na religious yung religyoso yung aktibidad, nalipat sa pagiging politika. Pati yung kanyang ama na si Eddie Villanueva ay na rin, flood control din ang topic. Pinasalamatan niya si Ruben Padilla at si Bato de la Rosa na salamat daw sa pagtatanggol sa kanyang anak tungkol sa issue ng mga anomalya sa flood control. Ito namang si Joel Villanueva, nung rally ng kanilang yung anniversary ng kanilang sekta ng relihiyon, ginamit din yung nag-grant tungkol din sa flood control na naman. May PowerPoint presentation pa siya. Tapos kanina na naman, sa pagdinig na naman ng DPWH, ulit-ulit na naman si Joel Villanueva. Binanggit niyo po, halos 15 yung nakita na, but I am just putting this into the records. Meron din po kaming mga nakita, and I'm sure it's more than this number, more than this figure. And uulitin ko po, Secretary, although nabanggit nyo na po ito, wala po akong kinalaman dito sa flood control na to, at binanggit din ni Secretary Bonoan, dating Secretary Villar, RD Tolentino, even DE Alcantara made mention na wala tayong nilagay or anything about flood control, because from the very start, galit na galit tayo dun sa flood control na hindi integrated yung plano, walang master plan. Ang dapat na gawin niya, maghanda na lang siya ng depensa niya. Paghandaan niya na yan. Ang problema kasi, kung matuloy talaga yung kaso niya, na malaki ang posibilidad na oo, pag lumabas ang arrest warrant, ayun, pinakita na ni Secretary of Interior and Local Government, John Vic Rimulya, pinakita na yung magiging kulungan nila kaya kung makakasuhan sila nila Escudero, sila nila Jinggoy, kung makakasuhan sila Joel Villanueva, yun ang magiging kulungan nila, yung BJMP detention facility sa Barangay Payata sa Quezon City. Doon sila, hindi raw kasi bibigyan ng special treatment. Ang dami nila. Sabi sa ombudsman, mga 200 katao ang makakasuhan. At pag nakasuhan yan, kaagad-agad yan maglalabas ng arrest warrant maglalabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan, ang mangyayari diyan, makukulong sila doon. Posible makakasama yan sila Joel Villanueva. Kaya ngayon si Villanueva, yung kanilang pagsamba ginamit na platform, ito na namang hearing ng Senado, ginamit niya na naman. Pero ang sinasabi lang naman lagi ni Joel Villanueva, wala siyang alam. Wala siyang alam sa wala siyang alam sa gagawing sa ginawa na yon na flood control daw. Ang sinisisi niya pa nga, yung DPWH daw at saka yung DBM. Bakit daw linagyan ng flood control projects at ginamit ang pangalan niya, hindi niya naman daw alam yon. Ang ginagamit niyang patunay, kahit daw yung mga official ng DPWH, si Alcantara,
Hindi naman daw sinabi na siya ang nag-propose ng flood control na yon. Ginamit lang ang pangalan niya, parang sinet up siya. Ha? Pero ang malinaw diyan, tumanggap ka ng kickback. Tumanggap ka ng kickback. Oh, hinatid mismo ni Alcantara. Siya mismo ang tao mo si Alcantara eh. Tapos sabi ni Alcantara, hinatid niya mismo 'yun. Hinatid niya mismo. Oh. Kaya kahit pa sabihin mong ang rene-request kasi originally ni Villanueva daw multipurpose, 1.2 billion pesos ang halaga. Yun ang rene-request niyang pondo sa DPWH. Ang ginawa ng DPWH, ginawa ng paraan paano siya pagbibigyan. Ay dahil walang pondo sa multipurpose, ang binigay sa kanya flood control kasi yun ang may pondo. At yun yata yung madaling i-implement o gawa ng paraan nila Bernardo, nila Alcantara. O ngayon, hindi daw kaya yung 1.2 billion na hinihingi ni Villanueva. Kaya ang binigay 600 million lang. Kinuha saan program funds. Pero dahil mayroon siyang 600 million, binigyan siya ng kickback dahil doon. Binigay pa rin. O, kaya ibig sabihin, bakit siya humihingi ng 1.2 billion na proyekto? Eh kasi may kickback yon. Pero ang binigay sa kanya 600 million, hindi kinayang i-produce yung 1.2 billion. Hindi multipurpose ang ginawa, flood control. Pero yung kickback binigay pa rin sa kanya at tinanggap. Dinala doon sa lugar ni Joel mismo ayon kay Alcantara. Kaya ito paulit-ulit na wala daw siyang programang flood control. Oo, pero tinanggap ng kanyang tao, yung tao niya, yung komisyon, yung kickback na dala-dala ni Alcantara. Sinabi mismo yan ni Alcantara sa pagdinig ng Senado. Yun ang malinaw doon. Yun ang dipinsahan niya dapat. Kaya wag na siyang kung ano-anong ginamit, yung pagsamba, ginamit, yung hearing ng DPWH, ginamit. Wag na. Nag-aano ka lang, lumalabas lang parang sirang plaka. Idipinsa mo na lang ang sarili mo sa mga kasong isasampa sa iyo. Yan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.